Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Totoong krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Ito ang ating isasalaysay sa ating YouTube channel. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Totoong krimen. Ito ang nangyari kay Christine Lee Silawan, tubong Lapu-Lapu City, Cebu. Si Christine ay ipinanganak noong March 26, 2002 at 16 years old siya nang matagpuang patay sa isang bakanting lote sa Lapu-Lapu City. Nang nakita ang kanyang bangkay, ang kanyang katawan ay may maraming saksak at ang kanyang mukha ay hindi makilala. Hubot-hubad mula baywang pababa at siya ay ginahasa. Wala na ang kalahati ng kanyang mukha habang ang kanyang mga organo sa bahagi ng leeg ay tinanggal. Nagtamo din siya ng mga saksak. Lumabas sa forensic investigation na pinaslang si Silawan sa pagitan ng 6 p.m. at 7 p.m. noong March 10, 2019. Kinumpirma ng forensic team ng Public Attorney's Office noong April 2, 2019 na ginahasa si Silawan. Nakita ang pagdurugo sa kanyang masilang bahagi ng katawan at natuklasan din na posibleng binuhusan ng asido ang mukha ni Silawan bago ito binalatan. At napag-alaman na sinakal hanggang mamamatay ang biktima gamit ng isang lubid at hinala ng forensic team na hindi bababa sa 3 tao ang sangkot sa nasabing krimen. Sa CCTV footage sa madaling araw ng March 10, nakita si Silawan na naglalakad kasama ang isang lalaki at ito yung huling kilalang footage ng biktima. Ang naging unang suspect sa karumal-dumal na pagpatay ay ang dating kasintahan ni Christine na isang 18 years old na binata. Ayon sa mga otoridad, nakipaghiwalay si Silawan sa kanyang boyfriend na itinago sa pangalang John Doe ilang araw bago siya pinatay, kaya tinitignan ng mga otoridad na silos bilang posibleng motibo. Ayon pa rin sa Philippine National Police na hindi bababa sa 3 tao ang maaring gumawa ng pagpatay. Gayunpaman, ayon naman sa mga kamag-anak ng suspect, walang basihan ang mga paratang laban sa suspect dahil siya raw ay nakipaglaro pa ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan at gumawa ng mga gawaing bahay sa araw ng pagpatay sa kanya. Naniniwala rin ng ina ng suspect na inosente ang kanyang anak at sa halip ay dapat na managot ang tunay na salarin na natitiyak niyang hindi ang kanyang anak. Idinagdag pa ng ina na kung ang kanyang anak ang salarin, dapat tumakas na sana siya. Ang kanyang anak pa raw ang mismong nagbukas ng pinto para sa NBI na naghain ng search warrant sa kanya. Samantala, isang bagong suspect sa pagpaslang at paghahasa kay Christine Lee Silawan ang naaresto. Ang second suspect na naaresto ay si Renato Renren Payupan Lienes. Iniharap siya ng pulisya at umamin na siya ang salarin sa brutal na pagpatay sa 16 years old na si Christine Lee Silawan. Kanyang idinitalye kung paano niya pinatay at binalatan ang biktima gamit ang isang pares ng gunting. Inamin ng suspect ang ginawang krimen at ayon sa kanyang pahayag, sinabing pinaniwala niya si Christine Lee Silawan na siya ay isang mas bata na lalaki at nagkakilala sila sa Facebook. Si Lines ay meron 4 hanggang 5 Facebook accounts pero yung primary na ginagamit niya ay ang account na nasa pangalan ng CJ Diaz. Magandang lalaki ang ginamit niyang profile picture sa nasabing Facebook account. Niligawan ng suspect ang biktima at kalaunan on na sila.
Sumunod ay mga pagpapalitan ng mga romantikong mensahe sa pagitan ng suspect at biktima. Nagkasundo ang suspect at biktima na magkita ng personal. At nang nagkita sila noong March 9 sa bakuran ng simbahan ng Sacred Heart of Jesus Parish, ipinakilala ni Renren Llanes ang kanyang sarili bilang CJ Diaz. Ito'y ikinagulat ni Silawan dahil malayong malayo sa mga larawang ipinost niya sa Facebook. Ibang-iba ang nasa larawan sa Facebook kaysa sa personal niyang nakitang CJ Diaz. Dahil dito sila ay nagtalo hanggang makarating sila sa bakanting lote sa Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City kung saan natagpuan ang bangkay ni Christine. Ayon kay Renato Llanes, sinaksak niya si Christine ng gunting at binalatan ang balat ng kanyang mukha para hindi siya makilala. Ang sabi niya, inaamin ko lahat. Mag-isa lang ako noong pinatay ko si Christine. Inamin din niya na high siya sa druga at idinagdag na nagsilo siya sa kasintahan ni Christine. Ayon sa pulisya, natuto si Llanes kung paano alisin ang balat ng kanyang biktima sa pamamagitan ng mga social media sites na Facebook, YouTube at Momo Challenge video. Matapos balatan ang mukha ni Silawan, kinuha niya ang bag ng biktima at dinala ang natuklap na balat ng biktima at kanyang itinapon ilang metro mula sa pinangyarihan ng krimen. Humingi ng tawad si Renato Llanes sa pamilya ni Christine sa nagawa niyang krimen. Siya ay nakiusap din sa mga otoridad na palayain ang dating kasintahan ng biktima. Ito ang pahayag ni Llanes. Ako lang, palayain mo siya. Isa pang pabigat sa konsensya ko yan. Ang reklamo laban sa dating boyfriend ni Christine ay dinismiss ng Lapu-Lapu City Prosecutor's Office. Sa halip, inirekomenda nila ang pagsampa ng kasong murder laban kay Renato Renren Llanes na siyang umamin na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Noong May 24, 2020, natagpo ang patay si Renato Llanes. Ayon sa Lapu-Lapu City Jail Warden, nakita si Renato Llanes na nakabitin na wala ng buhay sa loob ng comfort room ng kanyang nakatalagang detention cell. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Ibinunyag ng jail warden walang bisita si Llanes mula nang dalhin siya sa jail facility. Ipinasya ng mga authorities na ang pagkamatay ni Llanes, ito ay isang suicide. Hindi rin ito nangangahulugan na nakamit na ng pamilya Silawan ang justice. Bago ang kanyang kamatayan, si Renato Llanes ay nahaharap sa paglilitis ng kanyang kaso. Gayunpaman, naputol ang mga pagdinig ng isa-ilalim ang Lapu-Lapu City sa community quarantine na ipinatupad upang maiwasan ang pagkalat ng bagong coronavirus disease sa panahon na yon. Meron pa ring humigit kumulang 20 na saksi, kabilang ang mga mula sa kampo ni Llanes upang magbigay ng kanilang mga testimonya. Bukod sa pagpatay kay Christine Lee Silawan, sinampahan din ng kasong illegal possession of firearms si Llanes. May isa pang biktima at kinasuhan siya ng rape at child abuse. Dahil sa pagkamatay ng accused na si Renato Llanes, hindi na rin natuloy ang paglilitis sa kanya. Kaya may mga kababayan natin ang nagsasabing hindi pa rin matiyak ng lubusan kung talagang ang accused na si Renato Llanes ang talagang pumatay kay Christine Lee Silawan. Kahit na umamin si Llanes sa pagpatay sa mga investigation ng pulisya at mga panayam sa media,
not guilty ang kanyang sinabi sa korte nang siya ay sumailalim sa court arraignment. Ang not guilty plea ay isang paraan o diskarte ng kanyang abogado upang magkaroon ng bargain agreement na may baba ang kaso mula murder to homicide. Ang kasong homicide ay may parusang higit na mababa kaysa sa parusa sa kasong murder. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang ating video at mga katulad na mga crime stories, please like and subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye-bye!